Magandang araw mga ka-Ped Range. Mag-harvest tayo ng Madre de Agua ngayon. Ayan, dami. Magpe-ferment ako ng Madre de Agua para hindi na tayo araw-araw nagigiling ng pinapakain natin sa araw-araw. Ubusin na natin yan. Magtitira lang tayo ng kaunti para sa araw na pine-ferment natin may makukuha pa tayo. Ayan. Tapos ko lang magpakain, napakaginaw dito sa lugar namin ngayon. Grabe, napakahangin. Harvest muna ako, tapos balikan ko kayo. Pagkatapos ko mag-harvest, punuin natin tong sakong hawak ko. Ayun, nakaisang sako na tayo mga ka-Ped Range. Punong-puno na to. Yan ang kaganda nung nakuha kong dahon. Siksik yan, bilog. Kukuha pa tayo. Siguro mga 2 sako pa para marami. Ito pa lang ako dito pa lang ako nakakuha. Ito hindi ko pa nakukuhanan, at saka yun sa dulo. Ayan o, ang kapal pa, diba? Mga 2 sako pa nga abutin na ito. Tinanghali na ako kasi nagluto pa ako ng kakainin ng mag-iin ako eh. Ito pa lang nakukuhanan ko, yan, malinis na oh. Nagtira lang tayo ng konti para may makukuha pa tayo. Balikan ko kayo pagka naka 2 sako na ako. Ngayon mga Ped Range, nayari tayo na. Naka 2 sako lang ako. Hindi ko masyadong kinuha dahil kailangan natin magtira habang pine-ferment pa natin yung gagawin natin. Kasi 7 days natin siyang ipe-ferment, so next Sunday doon pa lang natin siya magagamit. Habang nasa fermentation period siya, ito muna ang gagamitin natin, yung tinira kong Madre de Agua. Ito yung nakuha ko, naka 2 sako ako. Yan o, siksik yan, bilog na bilog. Gigilingin na natin siya para mayari na natin at marami pa tayong trabaho dito sa ating manukan. Isa pa tong bakod ko, ayusin ko yan. Ayusin ko yung hati dito ng raging area ko dahil papakawalan ko na yung 3 breeder ko. So, yung 3 na to, ililipat ko sila dito. Yan. Para itong mga to, dun sila sa kabila. Diyan sa kabila. Baka bukas or Martes saka ko yan gagawin dahil ngayon magigiling tayo, tapos ayusin muna natin tong Madre de Agua, tong fermented Madre de Agua natin. Hula ko, nasa tansya ko, nasa ano to, 20 kilo din to. Dahil ang bigat niya, siksik. Sana umabot ng 2 weeks para sa loob ng 2 weeks malago na ulit to. Magpe-ferment ulit tayo. Yan. Tara, magiling na tayo. Yun, magigiling na tayo mga Ped Range. Yung panggiling ko. DIY lang yan.
Tapos na yung isang sako. Ito ang kinalabasan kung gaano karami. Halos isang timba. May isa pa tayong sako dito. Ayan. Paghiwalayin ko sila ng batya para hindi mahirap haluin. Kasi pagka sobrang dami nito, hirap haluin ito no, pag nilagyan ng molasses. Ayan, dami niyan. Pakasarap nito. Makakatipid tayo sa patuka. Ganyan karami, siguro mga 2 linggo nga to. Kung 2 timba, kung 2 batya. Magigiling muna uli ako. Ayun, nakatapos na tayo. Naka 2 plangga na tayo ito. Ayan. Ang gagawin lang natin dyan haluan lang natin ng molasses. Tapos haluin natin hanggang sa makut siya ng molasses lahat. Yung molasses na yun, yun yung magiging pagkain ng probiotics. Ayan. Haluin na natin to. Wala nang ibang ilalagay kundi yun lang. Molasses lang. Ito, molasses. Ayan. Haluin natin siya. Kailangan lahat malagyan ng molasses. Yan lang muna. Okay na muna yan. Tingnan natin. Sigurado to, tipid na naman tayo sa patukaan nito. Ng ilang linggo. Kailangan halong-halo para lahat malalagyan ng molasses. Haluin lang mabuti yan. Wala na tayong ibang ilalagay kundi yan lang, molasses. Hindi na tayo maglalagay ng tubig at saka asin. Yan lang, molasses lang. Simpleng pamamaraan lang paano mag-ferment ng madre de agua. Yung iba yung paraan, pero ito na yung nasubukan ko kasi. Ito na yung paraan na subok ko na. Pa natin. Purong pulot. Ay. Mas maganda kasi na pinaperment natin. Kasi magkakaroon nga siya ng probiotics, tapos lalabas yung mga mas magbubus yung mga sustansya niya dahil nga naka-ferment. Tsaka isa pa, ano na tayo sa oras, makakasave na tayo ng oras dahil hindi na tayo araw-araw mamimitas ng dahon at magigiling. Ito, kuha lang tayo ng kuha pagtapos nitong ma-ferment. Ay. Tingin ko na lagyan na lahat.
Yan. Tingin ko meron na to lahat na molasses. Napansin ko kasi pag nilagyan ng tubig, may amoy siyang kakaiba. Hindi katulad ng molasses lang. Amoy alak lang siya, amoy maasim naman, namis. Pero pag may tubig, para siyang may ibang amoy. Hindi ko gusto yung amoy. Kaya iniba ko yung pamamaraan ko. Inalis ko yung tubig at saka asin. Ito lang, molasses lang. Peppermint natin siya ng 7 days. Tapos pwede na siyang pakain. Yung iba-ibang paraan nila eh. Pero ako kasi ito, nasa inyo kung gagayahin nyo. Tignan nyo na lang kapag tapos ng 1 week, tapos niyang ima-ferment. Tignan nyo na lang kung successful, kung magkakaroon na siya ng mga amag na puti. Kailangan amag na puti para siguradong mayroong good bacteria. Pag itim kasi ay sigurado yun, yung mali tayong nagawa. Sa kasira yun pag may itim na amag. Kailangan puti lang. Okay na to. Yeah. Okay na siguro to. May molasses. Ayan. Tingin pa natin mabuti para sigurado. Tapos lalagay natin sa drum. Ito. Yan, kailangan malinis. Nilinisan ko na yan. Dapat malinis na malinis, walang dumi. Kasi pag marumi yan, magkakaproblema yung fermentation yan. Tara, ilagay natin. Tsaka kailangan yan, siksik na siksik. Pag nilagay dyan. Ginagawa ko niyan yung ilalim, nilalagyan ko ng kunting molasses. Yan. Para pati yung ilalim may molasses. Tingnan natin to. Tapos kailangan siksik. Kailangan siksik na siksik.
Kailangan po siksik. Siksikin natin yun. Siksik na siksik, walang hangin. Yan. Kailangan yan siksik na siksik. Para walang hangin. Okay na, tapos na mga pwede range. Yan o. Yan. Siksik na siksik yan. Napakalahati ko lang yung drum ko. Yan o. Malit lang, pero kalahati siya. Pero okay na din kasi siksik na siksik yan. Marami din yan, pang 2 weeks din siguro yan. Yan. Yun lang, ganun lang. Simpleng pamamaraan lang ng pagpeperment, tsaka para makatipid tayo sa patuka ng manok. Gandito na lang mga pwede range. Baka pwedeng paki-subscribe mo naman yung channel ko at tsaka paki-like para suporta din sa akin. Gandito na lang mga pwede range.